Pebrero 25. Ang EDSA ay isa lamang simbolo ng nagkakaisang mamayang Pilipino. Para tuldukan noon ang mahigit 2 dekada ng pananamantala, pag-abuso at pagnanakaw sa kaban ng bayan ng diktaturyang sumikil sa karapatan at kalayaan ng mga mamayang Pilipino. Marami nagsasabi, bigo o failure daw ang EDSA. Hindi bigo, dahil nakamit ang layunin ng EDSA. At yan ay mapatalsik ang diktaturyang Marcos at maibalik ang demokrasya at kalayaan sa bansa. Ang problema, hindi natin na-sustain ang layunin ng EDSA. Tayo mismo, ikaw, ako, sila, tayong lahat, ang mga responsable. Bakit ikamo? Hinayaan natin makapanik sa poder ng kapangyarihan ang mga tulad ni Erap Estrada para magnakaw para daw sa mahirap. Gloria Macapagal-Arroyo. At to the worst, isang Rodrigo Roa Duterte. At ngayon nga, nakabalik pa sa Malacanang ang anak ng diktador at magnanakaw. At kasama pa rito, hinayaan nating mamayani ang mga political dynasties sa lahat ng sulok ng ating bansa. Lumala at higit pang naging malala ang korupsyon sa legislatura at hudikatura. At isa pa, hinayaan nating babuyin ni Rodrigo Roa Duterte ang moralidad ng ating bansa at bilang mamayang Pilipino. Subalit, hindi kayang burahin ng revisionismo ng mga Marcos ang pundasyon ng EDSA People's Power Revolution. Dahil ang EDSA diktaturyang Marcos ay parating magkatuwang sa istorya ng ating bansa, tulad ng kabutihan o bayan laban sa kasamaan. Tulad ng winika ng ating pambansang bayani na si Gato Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Kaya ikaw, ako, tayong lahat, marapat lamang na patuloy na aralin, suriin at saliksikin ang istorya at gawin nating gabay para sa susunod na panahon na henerasyon. Kaya't mabuhay ang EDSA People's Power Revolution. Mabuhay ang mga mamayang Pilipino na nagbuwis ng buhay at nakibaka para sa kalayaan at maibalik ang demokrasya mula sa diktatorya. Maraming salamat po. Please, like and share ng ating episode at patuloy na subaybayan ang Chika Chika with Tambakol. Ciao!